Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po. Ako ay si Tito Noyes Vlogs. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan mga kababayan ko. And I hope po na yung iba dyan masaya, yung iba, yung mga, sorry for the word ulit yung mga dating ayaw na ayaw kay BBM mga kababayan ko. Talagang kapit tuko sila. Ayaw nilang mapalitan ang presidente nating inutil mga kababayan ko. Yung word po, sorry po sinuka na nila, kinain pa ulit ang suka. Sorry po sa mga kumakain dyan Kasi ito nagsalita na po. Lumabas na po si Saldico po, yung kailan ba yun? Friday. Part 1 lang po ito part 1. Kasi nagkaroon ng hearing po, and then pinabibintangan na ang nasa likod daw nito ay mga Duterte. Sino ang bibintang? Sino pa po yung spokesperson ng Malacanang po? Tago natin sa pangalan Auntie Claire, na still, para sa akin, is still, she is a POS. Piece of toot! Nangayayat po si Saldico po. Hindi natin alam kung nasaan siyang lugar. Nasa US ba siya o nasa Paris? Hindi natin alam. Ngayon, ang Malacanang ay nagkukumahog na parang kakasuhan na, ikakansela ang passport mga babayan ko. Yung mga nakaraan araw, mga nakaraan buwan, hindi pa rin kinakasuhan kasi hindi pa nagsasalita. Pakinggan natin po ang sinabi ni dating Congressman Saldico, ako Bicol Party List, dating chairman ng APRO mga kababayan ko, Appropriation Committee. Grabe. Meron pa bang budhi itong presidenteng to? Di umano'y nagkamal ng maraming salapi mga kababayan ko. Di umano. Pakinggan natin si ako Bicol Party List Saldico. Nagsalita na rin. Hindi na ako mananahimik. No. Ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM, no? So, ang pinapalabas si Saldico na nag-utos ang Pangulong Marcos na mag-insert ng 100 billion pesos para sa flood control or unprogram ba yan mga kababayan ko. Di umano'y malaki ang naging porsyento ni Pangulong Marcos mga kababayan ko. Kasi sa part 2, titignan natin mga kababayan ko. Ang sabi raw ni Lacson, kaya pala mga kababayan ko, last Friday kasi naka-schedule si dating Congressman Erizalde ko na mag-Zoom meeting. Yung sa hearing ba, yung Blue Ribbon. Aba, bigla-biglaan hindi na raw a-attend si Saldico mga babayan ko according to Senador Lacson mga babayan ko. Kasi, iba ang ikakanta ni Saldico mga babayan ko. Senador Lacson, alam ko, tumatanong ka ng utang na loob. Kanino ka ba tumatanong ng utang na loob? Kay Marcos? Sa partido niyang bulok na Pilipino, sorry o sa bumoto sa iyo, Senador Lacson. Halatang halata Pasensya na, pero halatang halata may pinagtatakpang ka kayong dalawa ni Tito Sen. Sorry, Tito Sen. Ako'y fan ng Itbulaga. Pero may pinagtatakpan kayo. So, wala na kayong lusot. Sana magbago na ang liderato ng Senado, magbago na ang Blue Ribbon Committee Chairman, kasi halatang halata kayo, pasensya na po. Huwag nyo kaming gawing eng-eng mga babayo ko. Kung mga iba, maloloko nyo kami, hindi na.
Kung iba gagawin yung mga tanga, kami hindi. Senador Lacson, Tito Sen, mga kababayan ko. Wala akong pakialam kung may mga senador dyan na involved talaga dyan sa flood control project na yan. Basta yung gusto namin, malaking isda, big fish, mga kababayan ko. Hindi yung sabi ni Senador Marcoleta na sap-sap lang. Kailangan namin ng balyena. Araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction na ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. So, ang ginawa naman ng Malacanang press, ng PCO, as usual, deniability, mga babayan ko. Wala raw katotohanan ng pinagsasabi ni Saldico, mga babayan ko. At sinabi pa ni Auntie Claire na sinungaling, mga babayan ko. At ito pa, ang sabi ni Senador Lacson na probative ba yun na walang saysay ang pinagsasabi ni Saldico kasi hindi naka-under oath, mga kababayan ko. Tingnan mo, abogado na pala si Senador Lacson, mga kababayan ko, no? Naintindihan ko si Auntie Claire, abogada talaga yan. Siyempre, ipagtatanggol niya si Pangulong Marcos. Ang tanong lang natin, may konsensya pa ba si Pangulong Marcos, mga kababayan ko? May kumanta na, mga babayan ko, chairman, siya po yung may kaalaman about sa budget, mga babayan. Kasi, yayariin siya, kaya hindi pinauuwi kasi mag-stay put ka muna dyan, ganon. Siguro napundi na. Nagsalita si Saldico. As usual nga, yung spokesperson ng Malacanang na talagang super tanggol, siyempre maintindihan natin siya, sumisweldo siya sa Malacanang. Pinapasweldo natin yung abogadang yan na walang budhi, mga babayan ko. Tuloy natin. Malapit na. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandun din po si Yusek Jojo Cadiz. During Martin Romualdez, ano ba to? Yung part 2 ba to? O ito rin natin na lang. May part 2 pa to Sandali lang. Napasingit Ito, mga babayan ko. Yung part 2, mga babayan ko. Medyo kahindik-hindik na to Ito na, mga babayan ko. Yung, bakit kasi installment Dating Congressman Saldico, kami galit pa rin sa'yo. Pero yung sa ginawa mong yan, medyo galit pa rin kami sa iyo. Pero at least binunyag mo kung sino talaga ang mastermind dyan. Pero sa mga ganyan, mga kababayan ko, may lusot pa rin yan si Marcos. Pero sa mata ng Diyos, sa taong bayan, sa public opinion, ay yari ka, Marcos. Malaking impact yan sa ekonomiya natin. Yung mga gustong mamuhunan dito, na sinasabi na ni spokesperson ng Malacanang na POS pa rin, na lumalakas ang ekonomiya, wala po. Magdadalawang isip na ang mga mamungunan sa atin, mag-i-invest. Kasi iisipin nila, we better go to Thailand, we better to go to Vietnam na lang, kasi di umano, ang leader natin is magnanakaw. Sorry for the word, pero totoo naman, sana. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. Okay. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Bago namin ginawa. Alam niyo, mga babae ko, si
pangandaman ba yun sa budget? Ang ganda-ganda pa naman nun. Kailangan siguro pigain yan sa Blue Ribbon Committee. Ang problema, ang chairman nga pa rin is si Lacson. May cover up nga silang dalawa ni Tito Sen at saka ni Senador Lacson. Ngayon, itong part 2 na to, ang binunyag ni Saldico ay totoo po ang sinabi ni Sargento Orly Gotesa na nag-deliver sila ng pera sa bahay nila Martin Romualdez at Pangulong Marcos. May mga maleta pa, mga babayan ko. O tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Okay. Sinabi pa ni Secmina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok. Ididinayan ni Marcos. Yung isang araw nga, kailan ba? Kahapon ba yun? O basta kahapon. Galing siya sa isang, parang may event ata eh. Sinalubong siya ng media. Pangulong Marcos, what can you say about Saldico? Aba, tumawa lang, sabi, if you're talking about the storm, I will answer you. Hindi niya pinansin mga babayan ko. Baka ayaw niya magsalita. Baka hindi rin totoo eh. Ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Secmina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Okay. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insert. Congressman ko, dyan ako hindi naniniwala sa'yo. Maybe siguro, okay, for the benefit of the doubt, hindi ka nga kumita ron sa 100 billion pesos na insertion. Kasi ang sinabi mo na 25% doon is kay Pangulong Marcos. Grabe mga babayan ko. Kung totoo ito, talagang nagpapayaman ang mga Marcos. 25% ng 100 billion is 25 billion pesos. Kaya parang nasa Forbes sila nakatira. No? Hindi ako naniniwala. Maybe siguro sa ibang mga project, doon siguro. Marami na nagsasabi, uy, basta sabihin mo lahat, ikanta mo lahat. May part 1, part 2, part 3, may part 4 pa eh. Bukas, sa Martes, pag-usapan natin yung part 3. Ewan ko lang kung may lalabas sa part 4, mga babayan ko. Kasi, Biyernes, Sabado, Linggo. Yung Biyernes, part 1, Sabado, part 2, Linggo, part 3. Installment eh. Diba? Pero, at least nagsalita ka. Na punta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, si Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security totoo na nag-deliver talaga, papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos, Speaker Martin Romualdez, sa North Forbes Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacanang. Ayan. Yung mga deliveries po ay merong record. Ito, mga babayan ko, may spin doctor na naman. Siyempre, ang spin doctor, yung abogada doon sa PCO na si POS, si Auntie Claire, na, okay, may mga maleta, pero anong laman yan? Ayan o. Yung iba, Rimowa, yung isa, parang nakikilala ko, parang Samsonite, kasi merong, yung ating yung ganyan Samsonite. Ayan o, yung mga maleta o. Pero, pag sa korte nga siguro mga babayan ko, ano laman yan? Ang dami. Grabe. Tinanong ni Auntie Claire, kung may maleta, ano mga laman yan? Siguro, doon sa part 3, hindi. Yung part 4, sana, biduksan niya yung maleta para makita yung mga salapi, yung mga pera. Kasi baka hindi tanggapin ng korte yan. May technicality nga mga babae ko, pero pagdating sa public opinion, wala ka na makoy. Siguro, ang trust rating mo nila mga 5. Ito na, may rally nga ngayong naganap ng Biyernes hanggang 3 araw yan. Ano ba ngayon? 16, 17, 18. Baka mag-extend pa yan. Kudos sa Iglesia ni Cristo, mga babayan ko. Aking mga tao. Yan, mga maleta. Ito po yung sinasabi ni Orly Gotesa na nag-deliver siya. Paano yan, Senador Lacson? Totoo pala. Yung affidavit ni Orly Gotesa. Anong masasabi mo? Ayan na yung maleta, nakita mo na. Alam ko, baka ispin mo na naman yan. Baka itanong mo rin, anong mga laman? Ganun naman talaga mga nagtatakip na mga
may ano rin kayo, may katapusan din kayo. Tapos sa mga babayan ko, tao na lang huhusga dyan, mga babayan ko. Kaya, Pangulong Marcos, kung meron ka pang budhi, ship out ka na ba? Or, mag-i-stay ka ba? Nasa sa iyan, Pangulong Marcos. Pero, para sa akin, mag-resign ka man o hindi, you're nothing. Betrayal of public trust. You betrayed us. Binoto ka ng tao. Gusto mo pala maging pangulo or gusto mo lang magnakaw? Nagtatanong lang. Pero sa sinabi ni Saldico, talagang devastating sa inyo. Pero may mga spin doctor nga kayo eh. Yun lang mga babayan ko. Paki-like and share lang, paki-subscribe po Sa isang linggo, kailan ba? Basta sa Monday, siguro magsha-shoutout na lang ako sa inyo. Salamat po, ingat. Bye.